Ako magkukwento ako ng maikling kwento lang. Ang gusto kong tandaan nyo yung matututunan natin sa kwento, no? Pero ako hindi ako magma-microphone. Kaya dapat tatahimik kayo para magkalimutan tayo, no? Yes. Sino nakakalam sa inyo kung ano ang general? Military general. Hindi general cleaning, ha? General. Pangalawa sa pinakamataas. Hindi pa nila alam. Ang general, diba tapos na, ay leader ng maraming sundalo. Siya yung pinaka mataas sa lahat ng mga sundalo. Yan. Halimbawa ako general, kayo mga sundalo ko, halimbawa. Sasaludo kayo pag dumaan ako, ganyan. Sir! Ngayon, meron general na napakagaling. Sikat yung general na yun. Ang pangalan niya ay General Alexander. Alexander the Great. Yun ang kanyang pangalan, no? Ang Tagalog ng kanyang pangalan, Alexander ang Dakila. Talagang magaling siya general kasi nakalagay sa pangalan niya, nakadugtong the Great. Alam niyo ba ibig sabihin ng the Great? Yun, Dakila, magaling. Yan. Matalino. Lahat na, nasa kanya na, kaya nga siya tinawag na the Great. Diba? Alam niyo si Alexander the Great, marami na siyang nasakop na mga lugar. Marami nang naipanalong mga laban ng kanyang mga sundalo. Dahil magaling ang kanyang estratehiya. Minsan, kahit kukunti lang yung sundalo niya, marami silang tinalong sundalo. Halimbawa, 100 lang sila, ang tinalo nila 300. Kayang-kaya nila, no? Dahil magaling siya sa strategy. Isang araw, itong magaling na general na to, isang araw, isang gabi pala, naglalakad siyang ganyan. Paano ba ang lakad ng general? General no? Lalakad. Namamasyal siya sa paligid ng kanilang kampo. Kasi ang kampo nila noon, tent lang, tent. Alam niyo ba yung tent? Okay, tonta lang. Naglalakad-lakad siya kasi hindi siya makatulog. Hindi siya makatulog. Tapos, siyempre, pagka merong kampo, merong gwardya, di ba? Alam niyo ba kung ano yung gwardya? Ay, no? Paggabi ang gwardya, dapat magulog o hindi? Hindi. Pero habang naglalakad si General Alexander the Great, yung dalawang gwardya sa may pintuan ng kampo, pagkahiwalay sila, yung isa narito, yung isa narito. Pero yung narito, nakita ni Alexander the Great. Alam niyo ba nung panahon na yon, ang gwardya, kapag nahuling natutulog, ang parusa, ora mismo, puputulan ng ulo. Kasi malaking kasalanan ang matulog kapag duty mo. Pagka oras ng trabaho mo, gwardya ka pa naman. Paano pag may sumugod? Sino magsasabi, may kalaban? Wala na, di ba? Kaya pag natutulog ka, pumasok na yung mga kalaban, wala na. Lumapit si General Alexander. Ito yung magaling na general, ha? Lumapit siya dun sa gwardyang ganyan. Nung papalapit na siyang ganyan, siguro nakaramdaman ng gwardiya. Pagtingin niya ganyan, nakagulat siya. Bigla siyang napaluhod. Kasi, bakit siya napaluhod? Yes, nakilala niya na yung palang nasa harap niya ay yung kanilang magaling na pinuno. Magaling nilang general, walang iba kundi si General Alexander the Great. Nung lumuhod siyang ganyan, binunot niya yung itak niya. Hanggat kaya na binunot yung kanyang espada, yung kanyang itak? Tutubudo ng ulo. Papatayin na sana niya yung sarili niya. Bakit niya papatayin ang sarili niya? Dahil nakatulog siya? Alam niyo, sobra ang kanyang kahihiyan. Sobrang nahihiya siya. Bakit? Kasi siyempre, napakagaling na general yung nasa harap mo, tapos natutulog ka lang. Ang trabaho mo lang, manatiling gising, tapos siya natulog. Sobrang hiya niya, hiyang-hiya siya sa kanyang general. Binunod niya yung espada niya, papatayin na sana niya yung sarili niya. Sabi ng general, sandali, huwag mong patayin ang sarili niya. Sabi niya, ano bang pangalan mo, soldier? What's your name, soldier? What's your name? Ha? Ano pangalan mo? Ha? Gregory.
Nanginginig yung sundalo, hindi niya masabing kung ano ang kanyang pangalan. Buti ka pa, nasabi mo eh. What's your name, soldier? Ha? John Mark. Pero yung sundalo nung tanungin ng general, what's your name, soldier? Sabi nung sundalo. Inulit-ulit ni General Alexander, what's your name, soldier? Hindi siya pa rin makasagot. Nanginginig yung labi niya, no? Gusto sana niya magsalita, pero sobrang hiya, sobrang takot. Magkakahalo na lahat yung nararamdaman niya. For the last time, sabi ni Alexander, soldier, what is your name? Tapos sabi ng soldier, sir, general, my name is... Ano kayong pangalan niya? Ano kayong pangalan niya? Sino makakahula ko ng pangalan niya? Wala naman. Sabi niya, general, my name is Alexander. Magkatukayo pala sila. Magkapangalan pala sila. Nanginginig siya, sabi niya, general, my name is Alexander. Sabi ni General Alexander, ito huwag niyong kakalimutan. Sabi niya, soldier, either change your name or change your attitude. Sabi niya, mamili ka, sundalo, kawal. Palitan mo ang pangalan mo o palitan mo ang ugali. Gusto kong i-memorize natin tong verse na to. Sabi dito doon ay, a good name is better, a good name is rather to be chosen than silver or gold. Ulitin natin ha, a good name is rather to be chosen than silver and gold. Ibig sabihin, mas mahalaga ang magandang pangalan, ang magandang integridad, no? Yung napagkakatiwalaan tayo sa ating lugar, sa ating komunidad, kaysa marami tayong pera. Ibig sabihin mga bata, pangalagaan nyo na magkaroon kayo ng magandang pangalan. Ibig sabihin, kapag tinanong kayo, kilala nyo ba si John Mark? John Mark? Oo! Kilala namin si John Mark. Yun yung mabait na bata. Yun yung batang malinis sa sarili. Yun yung batang hindi nagsasalita ng masama. Okay? Yun ang ibig sabihin ng good name. Hindi mahalaga kung ang pangalan mo'y Procopio o ang pangalan mo'y Pedro o ang pangalan mo'y Juan. Ang mahalaga ay meron kang pangalan na inaalagaan. Ibig sabihin, kapag ka narinig yung pangalan mo, ang sasabihin lang ng tao, ang alam lang ng tao tungkol sa iyo ay mga magagandang bagay. So, meron pa tayong isang pangalan maliban sa aking pangalan. Ang pangalan ko ay Bender. Pero meron akong isang pangalan na talagang aking inaalagaan. At yon ay ang aking pangalan na Christian. Ikaw Christian ka din. Ikaw Christian ka din. Anong pangalan mo? Ano? Princess. Ganda ng pangalan mo. Princess. Ang pangalawa mong pangalan, Princess, ay Christian. Kasi lahat tayo ay Christian. Lahat tayo ay tagasunod ni Kristo. Sino Muslim dito? Kagaya ko. Hindi ako Muslim. Okay? Pero ibig sabihin, maliban sa ating pangalan na Princess, na Bender, na John Mark, o kung ano man ang pangalan, ang isa nating pangalan ay, tandaan nyo ano yan? Christian. At ang maging Christian ay maging katulad ni Jesus. Okay? Ang maging Christian ay maging katulad ni Jesus. Tulad nung lalaki na ang pangalan niya ay Alexander, dapat panghawakan niya na ang ugali niya ay katulad din ni Alexander the Great. Na dapat great din ang kanyang ginagawa. Dapat hindi siya natutulog. So tayo bilang mga Christian, tayo ay mababait, tayo ay mapagmahal, tayo ay magaling, tayo ay mapagbigay, tayo ay masipag, no? Tayo ay magalang. Yun ang mga ugali ng Christian. Okay? So alagaan natin ang ating mga pangalan, ang ating sariling pangalan, at ang ating pagiging Christian. A good name is rather to be chosen than silver and gold. Okay, thank you mga bata.